Nagsalpukan kagad sa round 1 pa lang ng Tata Steel sina World Champion Gukesh at ang batang 19-year-old World Cup Champion Sindarov, na kung saan ito pong si Gukesh ay nagpakawala ng brilliant queen sacrifice kagad. Pero pera na, naging bato pa. Ika nga, sabi ng mga veteranong players natin. Ano kaya nangyari? Bakit ganon? At susunod kagad natin ang laro naman ni Niman na parang easy-easy at inaplayan niya ng mala engine na lakas na tira. 2 games po ang i-analyze natin sa round 1 na ito. At bago yan, sagutan muna natin ang puzzle na palagi ang iniiwan sa atin ng Internet Chess Club. Congratulations po sa mga nakakita ng Rook Sacrifice. Iniwasan lang. Bakit po? Imagine niyo pag kinapture yan, tirahan lang ng Rook E8, matchas pa rin ang King, di makakaangat, may Bishop. Bantay sarado ang mga squares. Kaya dito po ay umiwas lang ang King pero hindi pa rin nakawala sa kamay ng Matyas. Download na po kayo ng Internet Chess Club. Napakaganda, mga bagong luto. Hango po ito sa 2025 tournament lang. Matitrain ka na. Ang gaganda ng mga puzzle. Bago tayo magsimula, palambing naman po, pahit naman ang subscribe button sa mga di pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. Simulan na natin ang ginawa dito ni Sindarov nag D4, Knight F6 si World Champion nag C4, E6, Knight F3, D5, Queen's Gambit, declined, and Knight BD7, nag Queen C2 para mag E4, tinirahan ng Bishop B4 ni World Champion. Bakit po nag-apply ng Bishop B4? Kasi dito, ang plano ng Queen C2, mag-E4 yan mga kamatyas. Para lumuwag kagad ang sentro, maganda kagad ang control, pero hindi maka-E4 dahil nilagyan ng balakid. At kinapturan lang sa gitna, E takes D5. Pinakawalan muna ang Bishop para bago tumira ng E3, makasiguradong wala nang ipit na Bishop sa C1. Sinubukan kagad ni Gukesh, ano ba, kakainin mo ba talaga yung knight ko o baka hanggang amba ka lang, aatras ka lang din. Tinuluyan po. Bishop takes, pero bihira yung linya na yan. Usually, inaatrasan lang talaga yon, maintain yung pin. Kinapturan lang din ni Gukesh. Okay. Bakit kinapture? Ito po mga kamatyas ang paliwanag. Pag kinapture kasi ng knight yan, aray ko ang tawag dyan. May Queen A4 check, lipad ang Bishop. Okay. Kasi unusual din yung approach na kakapturan lang din dyan. Mapapatanong ka, bakit kinapturan? Bakit pinagpalit ang Bishop kagad sa Knight ng ganun-ganun lang? Ayun pala dahilan. Kinapture ng Queen, Knight takes F6, nag-E3, ayan na, para papakawalan na ang Bishop, pero ginulo kagad ni Gukesh. Medyo aggressive si Gukesh ngayon na. Queen A3, umiwas lang pero ang ganda ng pagkakaiwas kasi po bumabalakid sa pagkasling. Hindi pwedeng magkasling, yung dadaanan ng king nakatret. Ayan, sa mga ibang beginners na nanonood rules of castling. Binarahan lang ni Gukesh para makapag-castling na. At yan po ang new move. Wala sa libro. Hindi pa nagawa. Dahil ang old line may tumira na ng Queen D6 noong 2010 at nauwi sa tabla. Okay po, pero knight ang pinangharang ni Gukesh. Ayaw niya ng queen to queen. Bishop D3, castling at nag C6 para isolid na ang D5, nag knight E5. Ayan, at nag bishop F5. Naiinip na ba kayo sa queen sacrifice na nabanggit natin kanina? Tingnan natin, may queen sacrifice kasing naganap Kinain-kain at nag queen C3, nag A5. Ayun, para space lang sa queen side. At nag A4. Ayan, kasi po tutulak dyan ang black Mangangain ng space yan. Sasakop yan ng lupa. Ika nga. Sino bang nananakop ng lupa? Mga corrupt, no? Queen E7. Ayun, Queen E7. Para pigilan naman yung B4. Ayun, control. At nag-rook B1. Ay, talagang ipopuwersa talaga ni Sindarov. Pero nag-knight D6, dito na naman mangungulit, Lulundag, bini-4 pa rin ni Sindarov. Kumbaga, kain-kain, tanggap niya na meron siyang weak pawn, pero tanggap din naman ng black na meron siyang weak pawn sa B7. Kumbaga, pantay-pantay lang. Nag-rook A7, ayan na po. Pagkaganyan, hindi lang basta dinidepensa ng pawn, kundi pagpapatungin ang tore para talagang maatake ang pawn A4. Knight D3, Queen C7. Bakit nag-Queen C7? Umiwas muna. Rook C1. Pressure. Nagpatong na. Battery. Threat ang pawn. Nag-Knight C5. Yung pala purpose noon.
Pero, okay. Wala namang basics no? Bawal kasi kakainin lang, may tore na. Knight C4, talagang kanya-kanyang pasok ng mga pagpapalakas ng mga yoka baba. Knight D3, umatras lang. Pag kinain ito, may capture doon. At nag-H5, gaganon. Pagka ganyan ang diskarte, in-H3 kagad, inunahan kagad ni Sindarov. Kumbaga, paparating pa lang di pwede boy. Ayaw kagad nag-G6, kunat-kunat muna. Develop the king, pupunta yan sa G7, nag-rook E1. Ayun, dito naman, napaisip si Sindarov na gusto niyang mag-break ng E4. Ayan, sa 2 oras na gamit nila, 20 minutes na lang natira kay Sindarov. Halata po talagang gumagastos ng oras, no? Talagang pinag-iisipang madiin. Rook E1 para titira ng E4, magkaroon ng atake sa E-file. Pero in H4 lang. Bumalik naman, nagbago isip ni Sindarov. King G7, Rook E1. Okay, medyo parang psychological, kumbaga, bahala ka dyan, pabalik-balik ako. Ano ba talaga gagawin mo? World champion. Nag King G8 ulit, Rook C1, tabla? Pero, inayawan ni Gukesh. Suplado. Si Gukesh ayaw ng tabla. Knight E5, ayun na. Dahil iniwan ng queen ang square E5, nilundagan naman para mawala na ang knight na matigas sa C4. Pero, inatrasan lang, ayaw talagang tanggapin yung mga exchange. Rook A1, sinuportahan ang pawn. Kasi po, talagang kakainin na yan, wala nang bawi ang puti dahil suportado ng knight. Ang lagay, bibigay na lang ba yung pawn, di ba? Rook A1, depensa. Knight E4, threat dito, may mga ganun-ganun ba? Rook A2, tamang duda si Sindarov. Teka muna, baka mamaya sacrificean mo ako, Rook A2 muna. At nag-Queen D6, ayun, naghamon po ng Queen to Queen na, tatanggapin ba? Si Sindarov naman ang umayaw. Ikaw lang ba tumatanggi? Parang ganun, At nag-Queen E7, Queen B3, Rook A5, naku, magbi-B5 na mamaya, pero bitin yung pawn C6, hindi pa pwede. Knight D3, B5, ayun. Talagang binira na, talagang binigay na yung pawn sa C6, Pero nag-Rook CA1, hindi sinabayan. Pero atin muna pong unawain, pagka sinabayan, halimbawa Rook takes C6, magbi-B takes A4 at dito halimbawa mag-Queen C2, mag-A3 na dito ang sitwasyon slightly better for black kasi nga po may pass po na ang black. Kasabihan nga pass po ni sa criminal, ang daming nagagawa niyan delikading yan. Kaya hindi po pinasok yung ganyan, ang ginawa na lang ni Sindarov, pinagpatong lang niya ang tore niya para sapat ang depensa ng pawn A4 pagka kumain, di exchange lang. Pero pinagpatong pa rin, 3 na yan. 3 na yan, George. Naaalala ko yung mga salitang mga nasa chess park ng mga naglalaro-laro sa kanto 3 na yan, George 3 na yan. Hindi pwedeng capturein, nakapin. Queen C2, ayun. Nakita ni Sindarov, naku, talagang mapanglamang ka, world champion. Kakainin mo na ng buo ang lagay ba naman wala kong bawi. Kaya yung Queen C2 para bawian sa C6. Sinabayan na. Knight B4, okay. Pahinog muna, pero hindi po nagustuhan ng computer ang tira na yan. Ang gusto ng computer, kung yan tinutukan mo, diretso mo na, wala ka nang paligoy-ligoy. Na bad trip sa kanya si Stockfish, paligoy-ligoy pa raw equal lang naman ang evaluation Pero gusto po ni Sindarov, medyo may kulay ng kaunti. Kumbaga, pahinugin muna at knight ang gustong ipang-capture dyan. Pero nag-Queen B7, good move. Nakatreat pa, accurate. Kinain yung pawn sa A4, ayan. Naikisa na naman. Ang tamang tira daw po is knight takes C6. Yun nga lang parang nakakatakot no? Parang may mga pin-pin pero di naman pala pwede. Kakainin lang yung tore, nakahang pa yung queen. Pero sa continuation, Rook 5, A6, tapos takbo lang sa kabila. Ayan. Tapos Rook C8. Yan. Pero lamang ang black, no? Yun. Pero balik tayo. Dahil nag-Rook takes A4, dito na po lumabas ang brilliant. Ano kaya yon? Nabanggit ko na kanina. Madali lang ito. 2 segundo. 1, 2. Congrats sa mga nakakita. Ang galing nyo mga kamatsas. Ito na po yung nabanggit kong brilliant Queen Sacrifice ni World Champion.
Kaya nagustuhan kong i-analyze tong laro na to eh. Tapang oh, talaga nga naman. Sacrifice pero ang habol kasi parang lumalabas ang kapalit ng Reyna, Torre at Knight lang. Kasi may Torre naman din ng puti eh. Grabe katapang dito ni Gukesh. Pero tingnan nyo po evaluation bar. Talagang certified na lamang talaga. O Rook, ayun ang nakakatakot pag binabaan, aray ko. Nasa meeting net ang king ni Sindaro, dito pa lang po. Talagang maliwanag, super losing na. Queen takes C6, baba, aray. Naku, matchas. Kinapture, wala na. Obligado naman na eh, no? Obligadong ibigay na eh. Kinain lang. Capture para syempre, the only hope na makagulo-gulo sa diskarte, hoping na maka-perpetual check. O kasi di po pwedeng kainin yung hanging knight ha, kasi may matches anytime sa H1, di makakalabas, may pawn. O check muna, hinarangan, check ulit, angat. Check ulit. Check ulit. Check ulit, angat. Ayan ang mabigat. O, baka maubusan ng check. Lipat, and then chumek ng pawn, lipat yung king, at kinapture na po. Kailangan kasi talagang ma-address na yung G3 ay matakbuhan talaga ng king pagka-check. Pero dito mga kamatsas, malapasel na ito kung tutuusin. Tignan nyo po, ang laki ng evaluation bar. Check. Good move lahat, oh. Check. Gumanon. O ilang tira na lang halos to. Check. Hindi pwedeng capturein ha, kasi may check doon. At kahit na pagpalagay na sabayan, wala, isang tore pa rin ang lamang eh. Check. Takbo. Check. Naalala ko si paring Dodge. Check pare, check. Si paring Dudes. Check pare. O sayang lang tumigil eh, no? Sana bumalik siya sa chess para masaya ulit. Chumek uli, gumanon, check uli, gumanon. At dito mga kamatsas ay kinapture. Ayun. Dito medyo nakahinga ng kaunti. Dalawang higop na hinga. Tapos hirap ulit. Nakadalawang ganun lang oh. O pero ang accurate pala nito mga kamatsas para swabe, baba na pala. Para bingit na talaga yung king. Yan na talaga. Pero syempre ang nakakagulo sa isipan dito ni Gukesh, yung mga gulo-gulo na for example, may mga check dyan, ganun, tapos sasabayan ng check dyan. Yung tipong makakagulo pa, yung queen, yung mga ganun-ganun na gulo-gulo. Yan na lang naman ang habol eh. O ganun, tapos mga check dyan, pero bingit na eh. Oh. Wala na eh. Kumbaga, I believe na mauubusan ng check dito eh. Mauubusan ng check dito ang white, no? Talo na talaga. Pero balik tayo mga kamatsas. Ang ginawa kasi, kinain pa eh. Nag-ambisyon pa eh. O, check, gumanon. Check, gumanon. Ayun, pumunta doon. So, kung ang rook nasa C1, di pwede yung mga patulog-tulog na tira na yan. Kasi may matchas ka agad, di ba? Eh, kaso dito, wala pang matchas eh. Check, gumanon, check. At kumain na naman doon. Ayun. Kumbaga, hindi na consider dito ni world champion yung mga mating net na dapat ay magawa. Hinarang pa, aray ko. Ang accurate po dito ay king e6. Yun nga lang, syempre, annoying tipong pag king e6, ang dami-daming check na parang ang dami-daming check. O pero, check, ayun. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Pera na, naging bato pa. Aray ko, pera na, naging bato pa. At dito po mga kamatsas, hindi po makatira-tira dito, lipad ang knight. Wala nang panalo. Siguradong mas marami ng tabla talaga na chances ang puti kasi pag nawala yung knight. 2 rooks versus wala na yan. Ayan kaya dinidikitan niya eh. Para hindi makuha yung knight. Kaso, ayun, check, good move na naman. Pag kinain, lipad yung knight. Gumanon. Check ulit. Hindi pwede sa king g4, may check doon. Lipad ang knight. Kaya only move is to play king f4. Para walang check doon. Kaso may check. Laging double. Ayun mga kamatsas. At dahil dito, maswerteng nakatabla si Sindarov. Aray ko naman sa part ni World Champion Gukesh. Panalo na, no? Ang winning po doon, rook c1 mga kamatsas. Tapos, mauubusan ng check. Pero para paglilinaw lang mga kamatsas, para talagang maliwanag, nasaan ba talaga yung winning? Sige po ha. Bago tayo dumako sa talagang matinding ginawa naman ni Niemann. Paglilinaw lang po dito sa part na to. Ayan dito rook c1 check.
O sige, gawin natin lahat. Unahin natin yung panggugulo ng check. O the only move, King F6, Queen H4 check, and then King E6. Naku, malapit na yan. O, obligado na ito kasi pagka chumek dito ay magkiking E7. Naku, mauubusan ng check. Check na naman dito, obligado. Pag tira dito, wala ng check. Patay na. Yan ang mabigat. O, walang check sa H7, di ba? Lalapit na yung king, obligado kasi mamatyasin eh. Tapos, saan ba pupunta? Rook B8, ilayo na natin. Eh di may matchas na naman dyan. O, dito yan pupunta. O, ilayo na natin. Dito tayo pupunta para wala na talagang pangkontra. O, di wala na. Tapos ang laban. Yan po yung sinasabi ko na may misplace ang queen, wala nang check, pero yung mga tore, o, wala na. Lagare. Todas yung white king, matchas talaga. Yun, okay. Isa pa, mga kamatsas, ano? Isa pa, yung nakita natin kanina, na what if G4 check? O, pag nag-king E6, then D5, yung chance na makagulo-gulo ng check. Ayan, nakita natin kanina. Knight D6, tapos check dito. O, tapos dito pupunta. Halimbawa, check dito. Ayun, ayun mga kamatsas. Tapos ang laban. Tapos, wala nang check. Meron pa pala. Kala ko dito lang. O, sige, Queen A8 check. King C5, mauubusan din yan. O, may check pa ba? Dito. Check. O, tapos King C4. Hindi pwedeng capturein yung toring hangin kasi may Rook A1, matchas eh. May check pa ba? O, wala na. O, yun, wala na. Tapos na. Mauubusan at mauubusan ng check eh. Ito na ipaparating eh. Rook A1 is coming na eh. Galing ano? Ang lubites. Okay. O, dako na tayo ngayon sa laro naman ni Niemann. Round 1 pa lang, nagka-knockoutan na. Face-to-face tournament po ito ha. Baka may magtanong na naman. Kung nandyan si Niemann eh. Coach, online ba yan? Okay, ang ginawa po dito ni Niemann. Nag-E4, E5, Knight F3, Knight F6. Ayun, tinatawag nating Petrov defense. Kinapture ni Niemann. So, main line ng pinasok. Atras lang. Knight takes E4, D4, D5, at nag-Bishop D3 develop. Yan talaga main line eh. Bishop D6, castling, C4, ayan, bago pakawalan ang knight, magamit muna yung pawn na pangbasag sa gitna, pang solid lang, Rook E1, atake muna sa knight, at tumira Bishop F5. Ito pong si Fedosiev, kung matatandaan nyo, no? Yan din ang isa sa mga tumatalo kay Carlsen. Hindi biro po yung formerly Russian Super GM yan, pero lumipat na ng Federation eh. Queen B3, threat doon sa B7, at nag-Queen D7. Okay, suporta lang. Nag-C5, inatake ang bishop. Dito nag-bishop C7, ginudmuban. Bakit po? Bagamat ang pawn sa B7 ay libre pero hindi pwedeng capture na. Imagine niyo po pag kinapture, may sacrifice doon, check. Pag kinain, lipad ang queen sa B7. Trap yun ha, trap. Knight C3, okay, challenge sa Knight E4. At nag-Rook E8 lang, ayun. Para suportahan lang na matibay ang knight. Nag-Bishop E3. Bishop G6 umatras lang, mukhang susundan pa ng F5 para talagang yung knight ay pakong-pako, sementado sa tibay. Yan. At yan ang novelty. Kasi po ang mga nakaraang nagawa na, may tumira ng H6 at may tumira ng B6 basag. At dito, okay, balik tayo, nag-G3. Ano po purpose ng G3? Para kakainin na yung pawn sa B7, wala nang trap. Maliwanag, wala na pong trap. At dito, nag-Knight takes C5 sa nakakagulat na ginawa dito ni Fedosiev. Opening pa lang, mga kamatsas. Ano purpose ng Knight takes C5? Sacrifice threat ang queen. Pag kinain, may bawi din naman sa Bishop D3. Kaso lang, mga kamatsas, pag capture, napaisip dito si Niemann. Teka muna, libre na yung pawn sa B7. Wala nang sacrifice doon para ma-queenless ako. Ano meron? Sa ika-16th move, kinapturan ng Queen takes B7, Super GM na pa-resign, mga kamatsas. 2,700. Ito yata ang isa sa mga magaganap na history game sa taong 2026. Super GM pero pinakamaagang nag-resign. 16 moves lang, mga kamatsas. Abangan natin sa mga susunod na ibang mga tournaments kung meron pang mas maikling laban dito, pero isa po ito sa nakikita kong historical game ng 2026. Super GM na pinakamaagang nag-resign. Sa long game sa long game, wag naman sa blitz at rapid. May mga mabibilis dyan eh. Pero yung long game na usapan.
O yan, challenge mga kamatyas, tandaan nyo po yung video na ito ha. O pinakamaikling laban ng mga Super GM sa long game. 16 moves lang, resign. Meron pa kayang mas bababa dito? Meron pa kayang ika-15th, 14th, 13th move? Resign na? Yan ang aabangan natin sa taong ito mga kamatyas. Ang gandang challenge nun. Okay, maraming salamat po. Again, ang galing ni Niman dito. Tingnan muna natin kung sino ba yung mga players na nandito mga kamatyas. Ayun, 3 lang po yung nagkapisaan eh. Nanalo si Kamer, si Erigaisi, Niman. Katatapos lang ng Chess India, no? Yung Chess Tata Steel India. Eto na naman sila mga kamatyas. Napakayaman ng Tata Steel. Pero this time sa White and Z Netherlands naman ginanap. Ayun, long game na face-to-face. Sarap, no? Yaman ng Tata Steel. Eto po, mga kamatyas, oh. Oh, ang pang 14th ay si Vladimir Pedoseva, hindi na po makita sa screen ko, nakakat na eh. Pero ang tanong, bakit wala si Wesley So? Hindi nyo naman inimbitahan. Wala si Magnus Carlsen. Ang nandito lang po sila Niman, Gukesh, Abdusatorov, Matchas Blubum. Yan, FIDE candidates player din. Ano? Si Taiwan Nguyen, yan, mga bagong invited dito. Sindarov, Van Forest, dati na rin. Yan, taga Netherlands talaga yan. Chitambaram Arabind, Erdogmus, yung batang sikat, Anish Giri, yan, matagal na rin yan. Pragnananda, tawid linggo lang yata, tawid lang ng ilang araw eh. Pagkatapos ng Tata Steel India, lipad naman sa Netherlands. Grabe talaga. Ba't wala si Wesley? Ayaw niyong imbitahan. Ay, nako. Kung nandito si Wesley, papalag yun. Ganda pa naman ang momentum ni Wesley ngayon. Kasi champion lang nitong nakaraan, no? Okay po, maraming salamat mga kamatyas. Again, lambing po, pasubscribe naman ang channel na to. Marami pa pong nanonood, di pa nakasubscribe. And then sa mga gustong sumali ng ating Internet Chess Club raffle, hanggang ngayon na lang po Sunday, habol na po kayo, ang Google Form entry ay nasa description below ng video na ito. Maraming salamat po. Susubaybayan natin ang White and Z na Tata Steel na ito, no? Hanggang sa araw-araw kasi 1 game per day to. Super long game eh. Ganda nito. Kaya pipili tayo ng mga the best games dito. Lalo na sa mga laro ni Niman. Ang ganda ng laro ni Niman eh. Subaybayan natin mga kamatyas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.